Magandang araw. Ang videong ito ay magdi-discuss ng mga responsibilidad bilang isang project manager. So, bilang isang project manager, may mga responsibilidad ka para maging maayos yung trabaho mo at saka yung relasyon mo sa inyong kliyente or iyong employer. So, dito rin i-discuss ko kung ano yung mga importanteng applications na dapat meron kayo. So, una, dapat meron kayong Skype account. Yung Skype account nyo ay gagamitin nyo para makapag-communicate kayo sa inyong kliyente. Basically, ang Skype account ay may feature na voice conference or kahit chat lang, pero pwede kayo grupo. So, download nyo lang via Google yung Skype application or yung installer ng Skype at saka i-install mo sa computer mo or sa laptop mo and then create a new account or mag-sign up ka. So, ito yung Skype account ko. So, basically, pag-add ng contact mo, dito ka lang mag-click and then you put click mo yung add contact. Tapos, itanong mo sa kliyente mo or sa mga staff or ka-team mo kung ano yung mga Skype accounts nila para ma-add mo din sila sa Skype account mo. So, pag na-add mo na sila sa Skype account mo, makikita mo sila sa contacts list mo. So, dapat online ka sa Skype pag time ng schedule mo or pag time ng work mo. So, basically, another application na dapat meron ka is yung Dropbox. So, sa Dropbox, ito yung parang disk drive or an application na pwede kang mag-save ng files kasi yung server niya nasa cloud, so you can access your files anywhere as long as merong internet access. Hindi na kailangan na sa personal computer nyo or sa laptop nyo kukunin pa yung files na kailangan nyo. So, kahit hindi ka na magdala ng laptop or hindi ka magdala ng computer, pwede mo pa rin makuha yung mga files mo anywhere as long as meron kang internet access. Just go to www.dropbox.com and then log in or sign in. At saka makikita mo na yung mga folders mo. So before that, kailangan mo mag-create ng Dropbox account. So i-download mo lang yung Dropbox na installer sa desktop mo para ma-install mo din siya sa personal computer mo. Para whatever you save in your Dropbox sa personal computer mo, ma-upload siya sa cloud. And then whatever you save via the dropbox.com, makikita mo din siya sa desktop folder mo. Kasi magsisync in man sila, magsisynchronize. So, kung ano yung changes sa Dropbox account mo from the website itself, makikita mo din siya sa desktop na Dropbox mo. And vice versa. So, importante to para makapag-share ka ng files sa employer mo. Hindi lang sa employer mo or sa kliyente mo, kundi pati sa mga kasamahan mo sa trabaho or ka-team mo. So, to share your folder or your files, click mo lang yung folder, then shared folder options. So, basically, since itong mga files na to nakashare na or itong folder na to nakashare, makikita mo siya na nakashare siya kasi sa folder niya meron siyang icon ng dalawang tao. And then sa Dropbox na nasa desktop ko rin, makikita mo siya dito. Yung mga may icon na mukha ng tao or cartoon,
ng tao is basically a shared folder. So, pwede ka rin mag-invite ng more people. So, example, ito yung members under this folder. Bali, nakashare sa dalawang tao ito ang folder na to. Pwede ka mag-add ng isa or more. One or more people pa din sa folder na to. So, another thing is you also have to have a personal account. Of course, dapat prerequisite na yan na may personal email account ka. Yung personal email account na to, mas mabuti if ginagamit mo lang siya sa work mo. Iba din yung for personal communications mo, outside work. Iba din yung email account na para sa work. So, since kailangan ng email account yung pag-create ng Dropbox at saka ng Skype, it follows na dapat meron ka ng email address. So, basically din, yung email address mo, kailangan mo para makapag-communicate ka sa employer mo. So, this personal email address is not necessarily the same as the one that you will use to communicate sa mga leads nyo or sa mga companies na dapat nyong i-contact. So, sa previous tutorial ko, please refer to it para makita nyo kung paano mag-send ng email using a cPanel. So, cPanel yung gagamitin para sa mga email campaigns, hindi yung personal email. Basically, itong personal email mo, gagamitin mo lang sa pagko-communicate sa employer mo kung hindi siya online sa Skype. At the same time, pag-communicate sa kasamahan mo if mahaba talaga yung sasabihin mo. For reporting purposes, ito yung gagamitin mo or dito ka magta-type and then send mo sa kliyente mo or sa employer at saka sa staff. Another thing pala na dapat meron kayo is yung team viewer. So, yung team viewer, kailangan email address. So, pwede gagamitin yung email address for all three applications, Dropbox, Skype, at saka yung TeamViewer is yung personal email address mo na. Para isang beses ka lang mag-create ng email address for this project. So, ang gamit din ng TeamViewer is basically for viewing purposes. Pwede ka mag-remote control, pwede ka rin i-remote control ng kliyente mo. So, kung i-assign ka ng employer or ng kliyente mo na dun ka mag-work sa desktop mo, pwede mo siyang i-remote control para makapagtrabaho ka sa desktop niya. And vice versa. Ito rin ginagamit para ma-monitor yung progress ng work and if nagtatrabaho ka talaga. So basically sa simula talaga ng employer-employee relationship, dapat talaga mag-build ng trust. Kaya dapat talagang you have to be very responsible. So as a project manager, you have to show your client and employer na dedikado ka sa work mo at saka sa job mo. So as a project manager, sa simula, 1:1 relationship, client contractor or client or employer contractor. But then as the company grows, mangangailangan din ng staff. So as a project manager, ikaw din yung magha-handle ng ibang kasamahan nyo later on. Kaya it's very important to build a strong relationship with your client or with your employer. So these things are important. Yung tandaan natin yung pinaka-importanteng word for this type of job, which is online, is basically communication. And another important word is trust. So to build trust, you have to be very open. Dapat may open na communication, open and communication line between you and your client.
At saka dapat lahat ng gagawin mo naka-report or magko-communicate ka, kasi pag hindi ka magde-decide ka based on your own self, hindi ka magko-communicate sa kliyente, baliwala lang din yun, 'di ba? So everything should be communicated. So as they say, wala ngang too much sa communication. So before ka pa lang mag-work, pag online ka na, you can email your employer. Email him or her in advance na online ka na and you're ready for work. And then before ka mag-log out, inform mo na rin siya. And then pag require ka na mag-report daily, email ka sa kanya. Lalo na pag hindi siya online sa Skype, pwede ka mag-email. But at the same time, pag online naman siya sa Skype, you can communicate via Skype. Another thing then is, dapat pahalagahan mo yung kung anong responsibilidad meron ka ngayon. Every big thing start with small things. Kaya pag you can be trusted with small things, lalaki at lalaki yung responsibilidad mo. At the same time, kahit dadami pa yung responsibilidad mo, you will be, the employer or the client will be able to trust you with it. Kasi, sa simula pa lang, when you were just doing small little things, maaasahan ka na eh. Kaya I hope magagamit nyo to sa pakikitungo nyo sa inyong kliyente or employer, and sana you take your job seriously. Kahit online lang to, this is still a job. So good luck sa trabaho mo and sa relationship nyo sa kliyente nyo. Thank you.